Praise the Lord. Hallelujah. Ako'y nagagalak na mag-isa sa inyong anniversary, ang Commonwealth on your 23rd anniversary at ang Marikina Church natin. Palakpakan nga natin ang Commonwealth sa ating 23rd anniversary at ito rin Marikina. Ang Marikina po ay mahalaga po sa ating ministry dahil ito po yung pinakauna na church na itinanim natin. Ito yung first fruits of all our churches. Na ngayon ay meron na tayong 73 churches all over the Philippines located in major cities. At meron tayong 7 international churches. Ang pinakauli po ay yung Canada, na kung saan ay nanggaling kami doon. At ongoing na po yung church natin doon sa Toronto, Canada. Ang Marikina po ay mahalaga rin sa puso ko. Dahil ito po ay sinimulan ko po ito. Ako po yung nagsimula ng Marikina. Remember, started sa isang tahian. And then we transferred in, yung chicken house. KFC. Pagpasensya na rin nyo ako dahil hindi ako makain ng KFC. Jollibee ako. At dito na nag-umpisa. I was still younger, 37 years old. And I started this work at natutuwa ako na until now, it's progressing. Na nakikita ko yung paglago bawat pinilipas ang panahon. Na inyong itinataguyod itong gawain ito na siyang pinakauna sa lahat ng ating itinayo ng mga church. At palakpakan ninyo ang sarili ninyo dahil napaganda yung kinabukasan na nilaan ng Panginoon sa inyo dahil kayo po ay matitibay na mananampalataya sa ating Panginoong Diyos. Sa celebration ninyo na ito, ay may natatanging mensahe ang ating Panginoon para sa isa't isa. Ang ating Diyos ay sinusubaybayan tayo lahat. Tayo po ay tinutugay-gayan at gusto niyang makialam sa buhay natin. Gusto niya na mangyari yung kanyang perfectong kalooban sa bawat isa. Ang kanyang kalooban sa bawat isa ay bubuti, gaganda, sasagana at magtatagumpay yung buhay mo dahil ikaw ay anak ng Diyos. Kung saan ka man ay kinakatawan mo ang buhay na Diyos na nakikita ang iyong mga kapitbahay, mga kamag-anak ang buhay mo na yung binabandila na isang buhay na kung saan ay gumagawa ang ating buhay na Diyos. Now let's go to Luke chapter 5, verse 3 to 11, which is the basis of my message today. Pakinggan mo maigi kapatid, dahil ito ay natatanging salita ng Diyos. Tanging para sa iyo. Ibig sabihin, kapag hindi mo ito napakinggan, you miss the Word of God today. The Word of God is so powerful. It will change your mind. It will change your heart. It will change every aspect of your life. That's how powerful the Word of God. It is as powerful when God created the world by His words. Luke chapter 5, verse 3 to 11. Then he got into one of the boats, which was Simon's. Itong si Simon, siya rin si Pedro. Iyon yung isang pangalan niya. And asked him to put out a little from the land. And he sat down and taught the multitudes from the boat. When Jesus had stopped speaking, he said to Simon, "Launch out into the deep and let down your nets for a catch." But Simon answered and said to him, "Master, we have toiled all night and caught nothing. Nevertheless, at your word, I will let down the net."
And when they had done this, they caught a great number of fish, and their net was breaking. So they signaled to their partners in the other boat to come and help them. And so they came and filled both the boats so that they began to sink. When Simon Peter saw it, he fell down at Jesus' knees, saying, "Depart from me, for I am a sinful man, O Lord." For he and all who were with him were astonished at the catch of fish which they had taken. And so also were James and John, the sons of Zebedee, who were partners with Simon. And from now on, you will catch men. So when they had brought their boats to land, they forsook all and followed him. Let me share to you about, at your word, O Lord, we will obey. Dahil sinabi mo, aking Panginoon, gagawin ko. Sabi nga sa Luke chapter 6, verse 46, bakit mo ako tinatawag na Panginoon, hindi ka naman sumusunod? Diba? Parang walang sense na tawagin mo Panginoon na kung may sinabi siya, hindi ka naman sumusunod. Diba? Parang ang tingin mo lang sa Panginoon ay pahingi noon. Gano'n. But if He is really the Lord, every word that He says, you must obey. Dahil may kinalaman ito sa kagandahan, kabutihan, kasaganan at katagumpayan ng iyong buhay, pati na ang ating church. Aming buhay na Diyos, kapiling ka namin. Kaya patuloy ang aming katapatan. Kahit marami pong mga balakid, marami pong mga hadlang, marami pong kahirapan na aming naranasan sa aming pananalig sa inyo. Dahil napatunayan namin, kayo lamang pong buhay na Diyos, wala na pong iba. Kitang-kita po ang ebidensya sa aming mga buhay sa pamagitan ng iyong salita, sa pangalan ng Panginoon Kristo, at lahat ay magsabi ng, sigaw ba ninyo, Amen! Hallelujah! Yung word po dito, nasabi dito, at your word, we will obey. Itong word na ito ay kakaiba. Dahil ang word na ito ay kayong tulad o ito po ay nagre-representa sa salita na sinasabi. Hindi yung nakasulat na yung binabasa sa Bible, kundi yung salita na sinasabi sa kasalukuyan. Ibig sabihin ay yung Diyos na lumikha ng lupa, langit at lupa, na sinulat niya yung kanyang salita sa pamagitan ng Biblia, nagsasalita pa rin hanggang ngayon sa bawat isa sa atin. Dahil buhay ang Diyos, nagsasalita siya. Kagaya mo, buhay na buhay ka, nagsasalita ka, di ba? Nagsasalita siya. Siya na lumikha ng bibig, nagsasalita din. He is speaking to us today. At yung kanyang salita ay napakahalaga na bawat isa ay ating mapakinggan. Pribilehiyo po ito ng bawat anak ng Diyos. Kagaya ng aking mga anak, lahat sila napapakinggan nila yung tinig ko. It is your birthright to hear the Word of God or specific Word of God when you are a child of God. Ikaw ba'y tunay na anak ng Diyos? Na ito ay napakahalaga na pakinggan mo dahil may kinalaman ito sa iyong buhay na masagana, maganda, mabuti at matagumpay. Narito ang isang halimbawa, itong si Pedro. Na pagkatapos nilang mangisda, sabi nga yan, naglamay sila ng buong gabi. At walang huli. Pero may nangyari sa kanyang buhay. Nagkaroon ng turnaround, nagkaroon ng dakilang pagbabago. It's not just a small change in his life, but it was a turnaround. From nothing to something. Kukunti yung kanilang nahuli, ay napakarami yung nahuli na dito ay dinescribe, ay napunit yung kanilang lambat. Nung ilagay nila sa bangka, ay halos lulubog yung kanilang mga
yung kanilang bangka sa dami ng huli. It's something supernatural na kanilang naranasan from zero to overflow. Isa pa ay may nangyari din sa buhay ni Pedro na isa siyang fisherman and then the Lord called him to be fisher of men. Hindi ka na ordinaryong mag-iista, sabi ng ating Panginoon, from now on, you will be fishers of men. At alam natin na gumanda yung buhay ni Pedro, naging alagad at naging apostol, at naging isa sa pinakamatalik na kaibigan ng ating Panginoong Kristo. At makikita natin na nagsalita ang Diyos sa kanyang buhay. Napakinggan niya yung tinig ng Diyos. At yung tinig ng Diyos sa papakinggan mo, dito mararanasan yung mga karanasan na hindi mo mararanasan sa natural, sa tao, kundi ang Diyos lang ang maaring magparanas dito sa iyo. When you hear the specific word of God, napakinggan niya eh. Sa verse 3, ay sabi po dito sa verse 3, itong ating Panginoon ay pumunta doon sa dalampasigan ng Sea of Galilee to preach the Word of God. At meron siyang ginawa. Pumasok siya sa bangka ni Pedro. At sabi niya, Pedro, hiramin ko yung bangka mo. Nagsalita siya eh. At gamitin ko ito na tuntungan ko kasi magkiprisyan ang salita ng Diyos. Alam ninyo, ay kapag ikaw ay nasa mataas na lugar, maalingaw yung boses mo, lalong-lalo na kung may tulong yung hangin, di ba? Marunong ating Panginoon, mas systematic po ang ating Diyos. Kaya ginamit niya yung bangka ni Pedro. Sabi niya ay medyo dalhin mo doon sa tubig yung bangka mo. Sabi niya, itong si Pedro ay sumunod. Isa pa sa verse 4, nung pagkatapos po na magsalita ang ating Panginoon, meron na naman siyang sinabi kay Pedro. These are all specific words to Peter. Sabi niya ay, launch out and into the deep and let down your nets for a catch. Pumunta ka doon sa laot at ilaglag mo yung lambat mo. At makahuli ka ng napakaraming huli ng isda. Medyo nangatwiran itong si Pedro eh. Sabi niya, Master, we have toiled all night and caught nothing. Naglamay na nga kami, wala kami ng huli. Tapos sasabihin mo, pupunta ka. Hindi niya binanggit ito. Pero yun yung katwiran niya eh. So, para bang sinasabi niya, wala kaming huli. Tapos sasabihin mo, punta pa kami doon sa gitna ng dagat. Lalong-lalo na, ang ating Panginoon ay karpentero. Siya ay batikan ng mga isda, di ba? Pero sumunod si Pedro. At nangyari nga yung sinabi ng Panginoon that you will catch a lot of fish. Sinabi niya, let down your nets for a catch. At hindi nila maarok yung dami ng isda na kanilang nahuli. At nung nakahuli sila ng isda, itong si Pedro ay talagang namanghana at lumuhod sa harapan ng ating Panginoon na sabi niya, depart from me for I'm a sinful man, O Lord. Nagbago na yung pananaw niya sa ating Panginoon. Nung una, sinabi niya ay Guru, Master, we caught nothing. Pero makita niya yung ginawa ng Panginoon na kamangha-mangha, iba na yung pagtingin niya sa ating Panginoon, nagbago yung kanyang pagkilap sa Diyos. Panginoon na yung binanggit niya dito, depart from me, O Lord, I am a sinful man. Nakita niya yung kanyang pagiging makasalanan sa presensya ng buhay ng Diyos. At ito yung binanggit ng ating Panginoon from now on, verse 10, do not be afraid, from now on you will catch men. Na-promote si Pedro from catching fish to catching men. Wow. Iba na kapag ikaw ay umaabot ng mga tao eh. Ibig sabihin yung buhay mo ay pagpapala na sa maraming tao. Hindi na lang hanggang doon sa paghuli ng isda. Hindi na lang sa hanap buhay lang ang misyon sa buhay. Hindi na lang ganon.
Yung kumita ka ng pera, matulog at magtrabaho. Hindi lang ganoon, kundi ang buhay mo ay may misyon na. Pagpapala na sa maraming tao. Maganda po nung pinagpala ka. Pero makita mo na mas masaya pala na yung buhay mo ay ginagamit na pagpapala sa maraming tao. That is a true joy. That is a real joy of life. Nasabihin mo, ginagamit ako ng Panginoon. Kapag nakita ko, maraming masaya. Amen. Hallelujah. Glory to God. Naranasan niya yung salita ng Diyos. Kung sabihin ng anghel kay Mary, si Mary ay isang dalaga, napakinggan niya yung tinig ng anghel. Ikaw yung magiging ina ng anak ng Diyos at darating ang banal na espiritu, liliniman ka at magkaroon ka ng anak. Hindi niya maunawaan kung paano na ang isang birhen ay magkaroon ng anak. Pero ba kayo nakita na isang birhen nagkaanak? Wala po, di ba? Wala. Kung meron man ay palso po yun, palso. Hindi katotohanan. Pero sinabi ng Diyos. At sabi nitong si Mary, mayroon siyang plano na maganda. Engaged na siya sa kanyang nobyo na si Joseph. At magpakasal na. Yun yung plano niya eh. Kanya lang ay iba pala yung plano ng Diyos sa kanya. And when we say this, the plan of God is better than your plan. Bad. Ulitin ko, the plan of God is better than your plan. At itong si Mary, bagamat hindi niya naintindihan, sabi niya, at your word, O Lord, I will comply. Dahil sinabi mo, Panginoon, susunod ako. Hallelujah. At your word, I will obey. Kasi kapag napakinggan mo yung salita ng Diyos, napakadakilang pagkakataon po ito. Bihira lang yung nakakinig ng salita ng Diyos na specific, yung natatayang salita ng Diyos, bihira lang. Pero may pagkakataon pala ng bawat isa na makinig ng salita ng Diyos, yung natatayang salita ng Diyos, tanging para sa iyo. Hindi ganito ang naging buhay ko kung hindi ko napakinggan ang natatayang salita ng Diyos sa akin. May sarili akong plano sa buhay ko eh. Ang sariling plano ko ay CPA po. At alam ko rin yun, yung CPA, pinakamahirap na eksaminasyon nito. Mga 18% lang during that time nakakapasa sa amin. Sisig Gones Bilayo, Sisig Gones Bilayo, only 3% will pass that exam, Sisig Gones Bilayo. Ito nila kinukuha yung mga executives. And I worked in the Philippine National Bank. I was the only CPA in the branch. I have good plans for my future. Sarili kong plano, Nakikita ko na yung mga pagandang kinabukasan ko dahil maganda kayong kalagayan ko eh. But one day in my life, the Lord spoke into my heart. Hindi ito yung plano ko sa iyo. Ang plano ko sa iyo, hindi pa niya sinabi na maging pastor ako eh. Kasi kapag sinabi niya na maging pastor ka, ay talagang tatanggihan ko eh. Wala pa akong nakitang pastor na mayaman noon. Nilalait nila lahat ng pastor noon. Ayaw ko ng ganun eh. Kaya sabi niya, ay dalhin kita sa Manila. Pumunta ka doon. Magsimula ka ng isang church doon. I was a 3-year-old Christian. At ako po'y sumunod dahil kung siya ay Panginoon, kailangan sumunod po tayo. Kung hindi ay hanggang Panginoon lang. Sumunod po ako. Punta ko sa Manila. Hindi ko alam ang aking gagawin. Ang tingin ng aking mga kamag-anak at mga kaibigan ay nabaliw na ako. At totoo naman na nabaliw ako eh. Baliw na baliw ako sa Panginoon. May nagmahal sa akin, sa aking kalagayan, na napakarumi ang buhay ko. May nagmahal sa akin ng todo-todo. So I came here. I started the church in a garage. Isa lang yung naniwala sa akin at that time.
Nakamag-anak ko, hindi naniwala sa akin kasi alam nila yung background ko eh. Loko ako noon. Sabi ng mga nanay sa mga liligawan ko ay huwag ninyong patulan yung loko na yan. Walang kinabukasan. Wala kayong kinabukasan dyan. No? Ganun po ang buhay ko. Eh walang naniniwala sa akin. Ang naniwala lang ay Sister Joy. Na-girlfriend ko na noon, yung asawa ko noon. Eh sabi ko, with that, as a gratitude to my wife, kahit kumansan ay may sumpong ang aking buhay, maalala ko na siya lang yung naniwala sa akin nung wala pa akong binatbat. So I started the church. I heard from God. Isang gabi, I was seeking God diligently. Kasi meron ako napakinggan na mensahe. Sabi ng mensahe, kahit na ano yung ginagawa mo ngayon, kung hindi kalooban ng Diyos ito, walang kakwenta-kwenta sa mata ng Diyos. That's how important the will of God is. Kasi ito yung sisingilin niya sa'yo pagdating mo doon sa kalangitan, kung makarating ka doon, ano? Did you do my will? You know? So I sought the Lord, I cried. Ano ba yung kalooban mo sa akin, Panginoon? Umiiyak ako eh. At maybe about 2 o'clock in the morning. That was the first time I heard the voice of God that says, you belong to me. Pag-aari kita. On that day, I know that I don't belong to myself anymore. Sabi ko, pag-aari na pala ako ng Diyos. And then the Lord spoke to me about the future. I heard the voice of God. Hindi ko na sasabihin kasi mapapalawig tayo, Talagang halos nasabog ako sa kapangyarihan na dumating sa aking buhay. I shouted, pero yung mga katabi ko, hindi lang napapakinggan yung sigaw ko dahil hindi ko makayanan yung kapangyarihan ng Diyos. First time that I heard the word of God. And from the time, ay sunod-sunod na, bawat hakbangin itong pagpunta sa Manila, every step of the way, yung pag-uumpisa, hanggang ngayon, ayun pa rin yung aking hinahanap-hanap na tinig, yung magabayan tayo para sa ganon. Lahat ng ating sinasabi, lahat ng ating desisyon, lahat ng ating ginagawa, ay umaakma sa kalooban ng Diyos, sa kaparaanan ng Diyos, sa gawain ng Diyos, at sa kanyang natatanging salita na ating napapakinggan. Glory to God. At marami na po. At sa bawat pagkinig sa natatanging salita ng Diyos, sa bawat salita ng Diyos na napapakinggan mo, kapatid, that from now on, you have to sing that. This is your birthright. Ito ay karapatan mo bilang anak ng Diyos. Nakagaya ng aking mga anak, karapatan nila na mapakinggan ang aking tinig bilang sa Ama. Actually, yung unang linya ng prayer ay tinuro ng ating Panginoon, Our Father in Heaven. Prayer is a communication with God. Hindi lang yung ikaw yung nagsasalita, Glory to God. Na kaya, yung pong napapakinggan natin na ito, sa bawat salita na napapakinggan, hanggang ngayon, mapakinggan mo ito, kapatid. Kasi sabi sa katabi mo, mapapakinggan mo ang tinig ng Diyos. Yung tinig ni Satanas ka, napapakinggan mo eh. Alam mo, sabi ni Satanas sa akin, magnakaw ako, ganun. Mapapakinggan mo yung tinig ni Satanas, ang Diyos hindi mo napapakinggan. Let me show you some supporting verses para sa ganon ay ikaw ay makumbinse na yung salita ng Diyos ay napapakinggan pa rin hanggang ngayon. Unang-una, ito. Hebrews chapter 3, verse 7 to 8. Hebrews chapter 3, verse 7 to 8. Nakakasunod ba tayo dito? Therefore, as the Holy Spirit says, today, nakibanggit nga yung today. Ano yung today? Ngayon. Hindi po nambubula yung salita ng Diyos ngayon. Today,
As the Holy Spirit says. Kasama na natin ang Banal na Espiritu nung ating matanggap ang Panginoon. If you will hear His voice, kapag napakinggan mo yung tinig ng Panginoon, do not harden your hearts as in the rebellion. Huwag mong patigasin yung puso mo, kagaya nung nangyari doon sa wilderness noon. Yung mga matitigas ng puso, hindi po nakarating doon sa promised land. Did you get me right? They died on the wilderness because of the rebellion. Resisting the word of God is rebellion. Do not harden your hearts as in the rebellion in the day of trial in the wilderness. Isaiah chapter 55 verse 11. So shall my word be that goes forth from my mouth. Salita na nanggaling sa bibig ng Diyos. May mga salita na nagagaling sa bibig ng Diyos sa kasalukuyan. Ngayon. So shall my word that goes out or goes forth from my mouth, it shall not return to me void. Kapag ito ay sinabi ng Diyos at naniwala ka, hindi babalik sa Kanya na hindi nagampan yung kanyang sinabi. Napakinggan mo ba yan? Hindi papalya yung salita ng Diyos na napakinggan mo at sinagawa mo. It will not return to Him void, but it shall accomplish what I please. Kundi, totoo pa rin ng salita ng Diyos ang kanyang hangarin. Ang hangarin niya ng Diyos ay maranasan mo siya eh. He is an experiential God. Ang Diyos natin ay na-experiential, right? Ang kanyang salita ay experiential word. Na gusto niya maranasan mo yung kanyang salita. And it shall prosper in the thing for which I sent it. Na yung kanyang salita ay lalago sa buhay mo. Magbubunga ng marami. Matthew chapter 4 verse 4. But he answered and said, it is written, nasusulat. Sabi po dito, man shall not live by bread alone. Hindi lang tayo nabubuhay sa kanin. Subukan mo na hindi kakain ng kanin. Mangkikina ka, tayo nga ng mga Pilipino, matatakaw tayo sa kanin eh. Kaya ngayon, marami sa inyo nagkakadiabetic na. Silang iba't ibang mga ginagawa para yung tupa ay sumunod. Minsan pito lang, alam na ng mga tupa. Kuminsan, naitawag lang. Kuminsan, sipon lang. Alam na nila, yan yung pastor nila. Kapag iba yung tatawag, hindi sila sumusunod. Di ba? Hello? Sa tagal ng aming pagsasama ng mag-asawa, yung bababa yung asawa ko sa hagdan, alam ko na yung asawa ko na rin. Kabisado ko na eh. Hallelujah. Alam ko na rin kung malapit ng sumpungin, ganun. Nakahanda na ako. Para naganda lagi ang panahon, di ba? Di ba? Ganun din ang Panginoon. Alam ko na kung nagsasalita siya sa akin. Kabisado ko na eh. Through the years. Ilang taon na ako sa Panginoon. 45 years na po ako. Kabisado ko na. Alam ko kung ayaw niya yung isang bagay na hinihiligan ko. Ay, alam niya. Huwag, sobra na. Ganoon. Magandang mga bagay, huwag lang sobra. Kapag sobra na, magpamigay ka na, Kapag hindi ba sobra, maghangad ka because the Lord is able to make His grace abound toward you. Yung word na abound ay nanguumapaw. Para meron kang sufisyente. Sa buhay, wala kang kakulangan. At meron ka pang magagamit para pagpapalain yung mga ibang tao sa paligid mo. It's how it is. You are blessed to be a blessing. Hallelujah. And they hear my voice. And they follow me.
Kapag sumipol na yung pastor, o napapakinggan na yung mga tupa, sumipol na yung pastor, susunod na sila sa ating Panginoon. Right. Kasi sabi mo nga sa katabi mo, bawal ang pagsaway. Right. Bawal ang mga swail. Right. Hindi makakarating sa lupa ng pangako. We have a future that we're going to. This is the best years of our lives. Yung future na hinanda ng ating Panginoon. Ito ba? O isa pa, na pagpapatunay ng, ng tiling ng Diyos. Jonah chapter 2 verse 10. Pakinggan ninyo maigi. Huwag kayo na, huwag pagliwaliwan yung isipan. So the Lord spoke to the face. Nagsalita ang Diyos sa isda. Mas mahalaga ba yung isda sa'yo, kapatid? Iba. Mas mahalaga ka. You are made according to the image and likeness of God. Nagsalita ang Diyos sa isda. Dahil may layunin eh. Magsasalita ang Diyos sa iyo dahil may layunin siya na maganda sa iyo. At pinakamaganda na mangyari sa buhay mo. So the Lord spoke to the fish. And it vomited Jonah unto the dry land. May layunin, kaya nagsalita ang Diyos sa isda. Iluwa mo si Jonah na rebelde doon sa lupa. Si Jonah, napakinggan niya yung tinig ng Diyos, hindi sumunod. Yung isda ang sumunod. Napakinggan niya. Buti na lang may isda na sumunod, nabuhay si Jonah. With all these things, we'll come to realize that God is still speaking today. Na kailangan tayo ng mga anak ng Diyos, we have to seek for it. Isa sa pinakamagandang pribilehiyo at karapatan yung mapakinggan mo yung tinig ng Diyos. Dahil yung tinig ng Diyos, hindi kanya ipapahamak. Yung tinig ng tao, maaaring ipahamak ka. Dami nagpupulong sa kapaligiran natin. Lahat ng bulong na yan, wala po itong katuturan. Yung tinig ng Diyos ay perpekto at may kasiguruhan. We go to church to hear the Word of God every Sunday. The specific Word of God. We don't take it lightly. Sabi ni David, I was glad when he said unto me, let's go into the house of the Lord. Dahil sa tahanan ng Diyos, may nakalaan na kayamanan. Ang salita ng Diyos ay mas mahalaga kaysa yung yaman ng mundo. Everything in this world will pass away, but the Word of God will never pass away. Manatili yan. And it will grow progressive in your life. As time goes by, kapag mahilig ka sa salita ng Diyos, yung mayahabong yung buhay mo, gumaganda habang tumatagal. Hallelujah. Gumaganda at gumaganda. 73 years old na po ako. But the best years are yet to come. Hallelujah. Mas maganda pa yung kinabukasan na nakalaan. Hindi lang para sa akin, para sa pamilya ko, para sa churches natin, para sa lahat, nakakonekta ko sa buhay. Hallelujah. Glory to God. Sa ano itong kahalagahan na mapakinggan ang salita ng Diyos from now on? Pag sabi mo sa katabi, from now on. Hanap-hanapin ko itong kayamanan ito. Kahit na matanda ka na. Kung ito lang yung iyong mahanap sa tanang buhay mo, gaganda at gagandang buhay. Sa banal na kasulatan, marami pong mga matatanda, hanggang matanda na papakinggan nila yung tinig ng Diyos. Lumaganda pa rin yung buhay nila, di ba? O si Abraham, 100 years old, nagkaanak. Si Sarah, 90 years old, nagkaanak. Hallelujah. Nagkapamilya. Because they choose to seek the Word of God. And once they hear the Word of God, they are determined to obey.
whatever the cost. Na talagang marami kang bibitawan kapag sumunod ka sa salita ng Diyos, pero yung gantimpala naman ay napakalaga. The price is always greater than the sacrifice. Hallelujah! Mas dakila lagi yung gantimpala ng Diyos. Wala nang pinakadakila sa pagbibigay ng gantimpala kundi ang buhay ng Diyos. Dito sa mundo, marami ng gantimpala. Pero pinakadakilang gantimpala galing sa Diyos. Alright? Hello? Nung umalis ako sa bangko, ang unang deklarasyon ko, I am working in the greatest employment of the world, the vineyard of the Lord. Magandang sweldo ko sa bangko, mas magandang sweldo ko sa Diyos na tumawag sa akin. At totoo po yun. Totoo po. Hindi ko maalaala na ako pinabayaan ng Panginoon. Kunti man yung pera, pero hindi po ako nagkakasakit. Amen? Hello? Kunti man yung pera. Kunti man yung pera na pambili ng pagkain. Pero malusog naman. Oh, malusog naman. May dumating na nakatulong namin, hindi marunong magluto. Sa puri ng Panginoon. Papayat ako dito at It is best. it's how you see things. And God is working in your life. Hallelujah. Bawat ginagawa mo sa Diyos, may gantimpala. Hallelujah. Lalo't lalo na, kapag napakinggan mo na yung tinig ng ating Panginoon, gaya na Pedro, sumunod siya, he experienced with themselves, they catch a lot of things that their net is already breaking with so many cuts. Nung ilagay na nila dahil sa dami nga ng isda, ay tinawagan na niya yung kanyang kapartner. Ano kayo, ang daming isda. Nilagay nila yung mga huli nila doon sa bangka. Lulubog na yung ilang mga bangka sa dami ng isda. Hindi ba ito kamangha-mangha? Hindi po ito natural, kundi supernatural. Because that is the results of hearing the Word of God and obeying it. Ang mararanasan mo ay you will experience glorious things from God. Iba yung glory. Which means you will experience unprecedented things. Mga bagay na hindi mo pa naranasan, maranasan mo ito mga panahong ito. Ano? Kung hindi lang yung nag-eme. Yung galing sa Diyos, hindi mo pa naranasan eh. Si Pedro hindi pa siya naranasan ito. Yung not breaking cuts, hindi pa niya naranasan eh. No. You say, what? Di ba kinanta natin yon? I'm so excited. New things are happening. Cool. Ang nagbibigay ng excitement sa buhay natin ay mga bagong bagay. Kapag wala ng bago, wala ng excitement. Ano? Nakakasawa na. Right. Oo. Yun lang asawa ang hindi pinagsasawahan. Ang panalangin lang natin ay magbago, ano? Yung makita mo, may bago na naman. Excited ka, na? Oo. Dati hindi ka hinahandaan ng kape, pero ngayon, nag-aandaan na. Excited ka, ano? New things bring excitement. Dito sa inyong church dito, sa Marikina, may bago kayong sanctuary. Excited kayo. Pero mas maganda kung meron kayong bago pa ang mga nangyayari dito. Ano? Oo. Sa susunod ay may aircon na, ano? Hallelujah. On and on. God is bringing new things in your life. Walang ibang makapagbibigay nito. There are things that money can't buy. Pero ito yung nagpapaligaya ng ating puso. Hallelujah. 73 years old na ako. Dapat mag-retire na ako. Marami na tayong nadaanan, nalabanan sa buhay. Na sabi ko, ay pwede na mag-retire. Pero dahil dumating na naman ang mga bagong pananaw, it brings excitement in our hearts.
Especially when God is showing us the future we are going to. Glory to God. Hallelujah. Unprecedented, new things. Sino nito ang mga gusto ng mga bago? Ano? Kaway mo yung, who knows? Nagkaroon kayo ng bagong anak, yung walang mga anak dito. Don't limit God. Keep on trusting God. All right? Keep on trusting God. Huwag kang bumitaw. Magkakaroon din ako. Hanggang sa marating ko ang 100 years old, hindi ako bibitaw. Kagaya ni Abraham. That is the kind of faith that God honors in your life. Oh, yung hindi ka nawawalan ng pag-asa. Gagaling din ako! Hindi papaliwan yung salita ng Diyos. Whatever is happening, just keep on trusting God. He delights on a heart that keep on trusting Him regardless of the odds. Regardless of the circumstance, adverse circumstances around. Serendipitous. Works. Yung expectation mo ay beyond expectation. Dalawa lang yung hinihingi mo sa Panginoon, naging 4, di ba? Hello? Sa amin naman yung mag-asawa, 2 lang ang anak natin. Nag-agree lang kami, 2 lang. Kung ano ang pinagagawa namin na planning. Yan. Oh. Natural yung planning namin, ano? Natural. Hanggang ngayon, natural pa rin. Alright? Lumitaw yung 2 na anak namin. Lalaki. Doon, 2 lalaki, 2 babae. It's all right. We have 2 daughters. Lumitaw yung pangatlo. Na kinaligaya rin ng aming puso. Maganda pala yung marami kang anak, ano? Kunti lang yung aking plano sa buhay ko. Hanggang dito lang sa Pilipinas. Alam ba ninyo na nakapunta na ako sa 6 na kontinente? Yung panghuli na lang yung Antarctica. Wala na akong plano doon, walang kaluluwa doon. I've traveled so many places around the world na walang pera sa bangko. Amazing, supernatural, beyond expectations. Minsan, dali-dali ako sa Hawaii, pupunta doon sa mainland. Sabi ng mga kamag-anak ko, saan ka galing? Hawaii. Big time sa kanilang Hawaii. The vacation island. 5 beses na po ako nakapunta sa Hawaii. May island doon, yung Maui Island, the most beautiful island in the world. Bihira na pupunta doon. Yun yung po yung bakasyonan ng mga jet setters, mga Hollywood stars. 3 beses na po ako nakapunta doon. Ang dami ko napunta niya. Why I'm saying all these things? Kasi kung ikaw ay nakahanay sa kalooban ng Diyos, walang limitasyon yung pagsagana mo. Walang limitasyon sa pagbuti ng buhay, sa pagtatagumpay. Because God is in full control over your life. Hallelujah! Come on, give a praise unto the Lord. Hallelujah! At ito yung handog ng Diyos. Has something to do with His words. Anak, ito yung gagawin mo para lahat ng aking nilahat sa iyo ay mararanasan mo, makakamtan mo. Dahil ang gusto ng Panginoon, you will be a prominent person to the world around you. Kitang-kita ka ng marami. Na yung ilaw mo nagliliwanag because of the words of God that is being at work in your life. Ito, something to do with what you are hearing from God. Nung nakita ko na ganito pala ang Diyos, buhay pala. Oh. Bata pa akong Kristiyano. Sabi ko, hanapin ko ang Diyos. Gusto kong malaman kung sino siya. Naglaan ako ng 1 linggo. I did not know about fasting and prayer at the time. I spent 7 days. Tubig lang at saka kanin. Pagkain, hearing from God.
Itong araw. Hindi ko napakinggan yung tinig ng Panginoon. Pero nakita ng Diyos yung puso ko. Nakalaan akong hanapin siya para pakinggan lang yung tinig niya sa bawat at and throughout my life, nandyan na yung gabay ng Diyos. Alam ko kung nagsasalita sa kanya, sa ating puso. And I would desire sa inyo, kung nakikinig itong mensahe ito, ay maging lifestyle po ninyo, seeking God with all your heart. Hallelujah! Because the Word of God says in Hebrews chapter 11 verse 6, ang sabi po dito, without faith, kung wala kang pananampalataya sa Diyos, imposible na iyong maranasan ng Diyos. Naniniwala kayo kay Satanas, ano? Naniniwala kayo, ano? Ibig sabihin, alam ninyo na buhay si Satanas, ano? Sa iyong may likha lahat ng kasamaan, kalikuan, kamuktutan. Siya. May Diyos din na mas dakila yung kanyang ginagawa. Hallelujah! Na kapag tayo po ay nakikinig ng kanyang salita, itong kanyang salita ay ininegate niya lahat ng ginagawa ng dyablo sa buhay mo, kapatid. The powerful Word of God. You will experience the serendipity, the supernatural. Yung nangyayari sa buhay mo, hindi na natural eh. Na kapag nakita ng mga tao ay talagang kakaiba ito, kakaiba na. Itong ministry natin, kakaiba na ngayon. Kakaiba na. There's something supernatural going on. Sa aking buhay, kakaiba na yung buhay ko. Wala na akong problema sa pera eh. Hindi na ako sumiseldo doon sa main church. Sabi ko, huwag na ninyo kong sildawan. I can believe for money. Kahit saan ako pumunta. Hallelujah. Supernatural. Paano nangyari? Ang ginagawa ko lang yung sabi na salita, magtanim ka at magtanim at magtanim at mag-ani ka at mag-ani at mag-ani. Yung pagdating ng ani, wag mo nang problemahan yun. Gawa ng Diyos ito kung paano niya idadalhin yan, kung uwak man yung gamitin niya. Okay na, di ba? Nangyari sa salita na niya, kung balo man, whatever. Dumaan kami sa San Francisco. Nag-attend ako ng church doon kasi linggo eh. Kailangan mag-attend ako eh. Kung hindi man ako mag-preach, ako yung makikinig, ano? So nag-attend kami, nakaupo lang ako. Pinatawagan ako ng pastor, hindi ko naman kilala. Pumunta ako, sabi niya, I want to give you a gift. Nanigyan ako, $200, wala man na akong ginawa. Di ba kamakama kayo? Hindi natural, di ba? Hindi man na ako kilala. Amen. Alis na kami ng New York, punta sa ibang lugar. May kumakatok sa pintuan. Nakita ko na siya nung nakarang araw eh. Kumatok siya. Nagbigay ng envelope, $300. Sinasabi ko ito yung the million ways of God, how to bring the blessings to your life. When you know how to believe according to the Word of God, maging matapat ka, kapatid, napapakinggan mo na. You have to give your tithes and offerings faithfully. And the Lord will open the windows of heaven. And even your room will not be enough to contain it. Pati yung kwarto mo ay hindi na magkasya sa magpapayo ng Panginoon. At totoo po yan. Naranasan ko kung hindi ako magbawas ng aking mga binibigay na mga regalo sa akin sa kwarto ko, mapupuno po yung kwarto ko, wala na po akong tutulugan. Kaya bawat taon po, nagbabawas po ako. Itong taon lang na ito ay hindi pagkakahambog ito. Pagpapatunay ng buhay ang ating Diyos. Ano? Itong taon lang na ito ay 12 na yung naibigay ko na sapatos. Ano? Hindi po sapatos na pipitsugin. Bakit? Ang daming dumarating eh. Paano ko naman may susuot ang lahat ng iyan? Your room will not be enough to contain it. That's what the Lord is saying. When you are faithful in obeying the Word of God.
Gusto pa niyo? And when you are hearing the Word of God, ito yung napakahalaga eh. The level of your faith will elevate sa bawat kananasan. Ano? Correct. Kapag hindi mo naranasan ng Diyos, yung pananampalataya mo ay mananatili na grade 1. Sino ba sa inyong mga anak na grade 1 ay kontento na kayo? Gusto namin grade 1 na? Anak, babalik ka sa grade 1 para maging first order ka. Ganoon ba? Kung gusto natin yung ating mga anak, pagkatapos ng elementary, we go to high school. After high school, they will go to college because we know that when you have a lot of knowledge, you have the advantage. Pero mga Kristiyano, yung kanang pananampalataya naka-stuck. Grade 1, after a year, grade 1 pa rin. Ano ang resulta? The same results will happen. That's what you need in completing this sanctuary. You need to hear the voice of God. For every experience of the voice of God, your faith levels up. Meron na kayong confidence, kaya na namin sa susunod na kumpletuhin ito. David had his lion. After conquering the lion, he faced the bear. Oh, dahan-dahan. Kapag hindi mo na-conquer yung lion mo, you cannot conquer your bear. Na-conquer niya yung bear. Kaya very confident siya nung harapin niya si Goliath. Ikaw, Goliath, ang susunod. Dahil nasubukan ko ng Diyos, ang aking Diyos sa buhay, isusunod ka na niya. That's how faith goes. And God delights in faith. He is pleased. Kapag yung faith mo ay hindi bumibigay, hindi ko man naranasan niya yun, pero Panginoon, naranasan ko bukas. Kung hindi bukas, susunod na linggo. Hindi bumibitaw. Hallelujah! At anong mangyayari? We experience all this rewards of God for us. For God is rewarding. Anong gagawin po natin? Medyo napahaba yung sermon ko dahil I care for you. I care for you. Hindi po ako natutuwa sa mga Kristiyano. No? Walang binadbat. We're going to times that God is challenging us to excel. To be prominent, to be seen by anybody around. Na talaga tayo ay mga tunay na anak ng Diyos. Nakikita yung salita ng Diyos sa ating mga buhay. And that's what we are receiving today, the challenge of God. To be better than before. Hallelujah! Anong gagawin natin? Launch out into the deep. Ito nga yung sinasabi. At your word, Lord, we will launch into the... Ano yung deep? You deepen your intimacy with God. Kung hanggang buong-buong lang yung relasyon mo sa Diyos, laliman mo, kapatid. You go deeper. Which means to say, when you go deeper, you have to sacrifice many things in your life. Marami akong binitawan nung ako ay magtapat na sa Panginoon. Ang napakarami kong binitawan sa buhay ko. Marami akong kinahiligan noon, binitawan ko na para mas maraming oras na ako na i-devote sa Panginoon. And God honored that. Tatapatan niya yung katapatan mo. Come on, say to somebody, tatapatan niya yung katapatan mo. But they are Kung hanggang buong lang, the chance of God ay magpakalarin ka, pumunta ka doon. Sa dinit. Laliman mo naman. Dumako ka doon hanggang sa tuhod mo na. At kung narating mo na yun, laliman mo pa hanggang dito sa bewang mo. At laliman mo pa hanggang sa ikaw ay manipos na ng banal na Espiritu. That's what we need. Dito po sa lugar na ito, when I came here, I pray that the rivers of living waters shall flow here. Because the rivers of living waters bring all the riches that everybody needs. The spiritual things which matters most in life. Because the spiritual things produce all the material things that you need in life. Nandiyan ang susi.
Kay Solomon, wisdom lang, but he became the most powerful, the richest king. Hallelujah. Ano nga gagawin mo? Maglaan ka ng panahon. Have a date with God. Every day I have a date with God. Right. Hindi ko sinasabi na gayahin niyo yung level ko. Minsan, alas 3 pala, ginagising na ako ng Panginoon. And stand all the morning. Just be in the presence of God. And I enjoy it. You will enjoy the presence of God. I tell you. Kakaiba ka na kapag na-enjoy mo na yung presensya ng Panginoon. Kung naglalaan ka na ng panahon, just to be in the presence of God. At nawala siyang sinasabi. But deep inside in your heart is investing something in your heart na maalaga para sa kinabukasan mo. Hallelujah. Secondly, you have to take a special time to sit and communicate with God. And once you heard the Word of God, obey it. Sumunod ka, huwag mong gayahin yung kabataan na sana sinabi ng Panginoon, sumunod ka sa akin. Sabi niya, nagawa ko na lahat, Panginoon. I obey the 10 Commandments. I've been so faithful with the Word of God. Pero sabi ng Panginoon, specific Word of God, pagbili mo lahat ng ari-arian mo at sumunod ka. Bigay mo sa mga dukha. Specific Word of God for Him. Hindi siya sumunod. Kasi ngayon yung buhay na. Wala na. Hindi mo na mapakinggan just at the time na naisulat sa salita ng Diyos, tumalikod siya, nalungkot siya nung pinagsabihan siya ng Panginoon ng tanging salita. At ito pa yung tanda niya. This is my last point. You hear and obey anointed and proven messenger of God. Hebrews chapter 13, verse 7. Sabi po dito, Hebrews chapter 13, verse 7. Remember those who rule over you. Yung mga binigay ng Panginoon sa inyo, na mag-ingat sa kaluluwa ninyo. Hindi sila dumating sa buhay ninyo dahil ito yung gusto nila, ibinigay sila ng Diyos. Kagaya ko, hindi ko pinili ang pagpapastor. Kundi, pinili ako ng Panginoon para mag-ingat sa kanyang mga tupa. I am God-given to the church. And with this responsibility, ay talagang hinangad ko rin, suportahan mo ako, Panginoon, lahat ng kailangan ko, ibigay po ninyo. Pinakauna yung kadalisayan ng puso. Walang makasariling intensyon na paglilingkod. Walang hangad na sumikat, yumaman, magpakasasa sa mga pleasures in life. That is a good leader. What he teaches is what he lives. Kitang-kita yung kanyang mga itinuturo. Di ba ba? Kaya ba nandyan pa? This is my last point. Sa aking pagpapastor po, masasabi ko na tinakita ko po itong halimbawa rito. Sa larangan ng pananalapi, you cannot accuse me na meron akong ninakaw na pera sa paglilingkod. Ni minsan, wala akong inutangan para pakita lang ang tunay na paglilingkod. Wala akong hiningan. Ni minsan, hindi po ako na-involve sa immoral na buhay. Ang asawa ko lang ang maganda sa ating pamilya. Ipinakita ko po ang isang dalisay na paglilingkod. Na lahat ng aking sinasabi ay naayon sa banal na kasulatan. Wala akong pinapahayag na wala doon. At sabi ng salita ng Diyos, sumunod kayo sa sumusunod sa Diyos. Ngayon pa man sinabi ko rin, huwag kayong sumunod sa akin kapag hindi na ako sumusunod sa Diyos. Makikibuloy na tayo kapag gano'n, ano? Pero habang ako'y sumusunod sa kanya, sumunod kayo, hindi tayo mapapahamak. Kilala ninyo ang aking puso. Lahat ng pastor natin, kilala ko eh.
Alam nila ang puso ko. Nagmamalasakit sa kanila. Alam nila na pinagtatanggol ko sila. 100% all our pastors are following me. Ganon din sana yung mga tupa. Sumunod kayo sa pastor ninyo, ano? Habang siya naman ay sumusunod sa akin, ano? At habang ako naman ay sumusunod sa Panginoon, maganda po yung ating tutunguhan. Ito pa yung sasabihin ko, huwag kayong magsalita ng hindi maganda sa pastor ninyo, ano? Huwag kayong magsabi. He is the anointed one of God. You cannot speak bad words to an anointed man of God. Cannot. Si David, they sabi niya, I cannot speak bad words to the anointed man of God. He's talking about Saul. Masama si Saul eh. Anong nangyari kay David? He became the greatest king in Saul time. Because when you are a good follower, someday you will become a good leader. Well, bad. Sa araw na ito, binigay ko po yung best of what you can hear from me. Gawin po ninyo, ano? And I can assure you, the future ahead of you are the best times of your life. Yan na po ito mayong lahat.